na ni Ate Malunod, tayo ay kailangan natin magkaroon ng matibay o malakas na spiritual na buhay. Kasi po kung hindi po matibay ang ating spiritual na buhay, ay maaaring tayo ay bumagsak na. No? Maaaring tayo ay hindi na matiwala sa Diyos, hindi na tayo umatin dito, hindi na tayo mag-Bible study, hindi na tayo mag-pray, hindi na tayo magbasa ng Biblia. Diba? Hindi na tayo tumawag sa Panginoon. Tumahalaga po na hindi lang yung pangangatawan natin ang malusog. Hindi maganda rin po na yung ating spiritual na buhay ay malusog. Yung nga pong nung Martes na inamin sa akin, hindi ko naman naisip na matubi bills na ako, hindi ko naman naisip yun. Kaya lang nung Martes, naisip ko yung mga sinabi ko kasi kila Kuya, gusto nyo ba sinabi na sa inyo? Kila Kuya Robin, kila Ate Malu, kasi sabi ko sa kanila nung nakaraan linggo, okay nang bahala sa church ha? Yung sinabi ko, okay nang bahala sa church. Kasi sa akin po mga kapatid, sa totoo lang, nasabi ko rin naman sa kanila yan, yun nangyaring operasyon sa akin last year, no? Yung talagang matindi yung challenge ko last year. Nakikipag-bargain na ako sa Diyos noon. Sabi ko, Lord, meron ka pang kung ako ba natutsugi bells na, handa na naman ako, handa na ako natutsugi bells. Pero, ang pangako kasi, ang sabi ko kasi sa Panginoon last year, Lord, pwede na ako matsugi bells kapag yung mga leaders, ito tayo, mga kapatiran natin, bawat isa marunong na mag-aral, marunong na pag-aralan ang salita ng Diyos at alam ng ibahagi ng tama. Kasi yun nga po yung ating life verse, no? Itong church na to, ang Hope in Christ, ang life verse natin yung 2 Timothy 2:15. Study to show yourself approved unto God, not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, ibig sabihin po nun, kailangan po natin pag-aralan, mag-aral, para maibahagi natin at maituro natin ang tama kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. So kapag bawat isa po sa atin marunong na, para sa akin po, na fulfilled na yung mission na binigay ng Panginoon sa akin. And I praise the Lord kasi nakita ko po yung mga ibang kapatiran natin na talagang marunong na mag-aral at marunong na ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya kumbaga malaki po yung improvement ng ibang kapatiran natin. Kaya maraming salamat sa inyo dahil hindi nasakyan yung mga pag-aaral natin sa nagsimula tayong pandemic sa Bible study. Okay, tuloy natin yung pinag-aralan natin last week. Ito po yung title, no? Para tayo magkaroon ng spiritual na buhay. Ito po yung mga elemento. So, napag-aralan na natin yung background ng tekstong yun, no? Yung 2 Timothy 2:15 na si Timoteo ay dumaranas ng pagsubok sa buhay dahil merong persecution, natatakot siya, sinasabi ng mga ibang kapatiran, ang bata-bata pa yan, pastor na, so nangihina siya. Kaya nagsulat po si Pablo kay
kay Timothy para siya ay i-encourage dahil si Pablo naman po ay nakakulong na, ano na, malapit na po siyang pubutan ng ulo. So ito pong sulat na ito yung huling sulat niya bago siya namatay. So si Pablo po ay tumatawag ng yan, ng malakas na spiritual na buhay kay Timothy. So hindi lang po yan sa kanya, kundi sa panahon natin ngayon, nais din po ng Diyos na tayo ay magkaroon ng matibay na spiritual na buhay. So paano ba yun? Ano yung mga elementos niya? Kaya natatandaan niyo po ba yan? Na kinakailangan tayo ay maging matatag. Kasi sa verse 1, yun yung sinabi niya ni Timothy sinabi ni Pablo kay Timothy, be strong, magpalakas o magpakatatag ka sa kagandahan doon ng Diyos. Ito po yung biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Ano ba? Sinasabi doon kasi sa magpakatatag, sa Greek yan, keep on being empowered. Ibig sabihin patuloy. Patuloy kang magpalakas sa magandang loob ng Diyos. Ano ba yun? Yung grace. Yun yung lagi natin pinag-aaralan, yung grace ng God. So meron po yan dalawang elemento. Yung grace of forgiveness, na kapag po tayo ay nakakagawa o hindi natin sinasadya, nagkakasala tayo, patuloy po tayo pinapatawad ng Panginoon dahil nga sa kanyang biyaya. Ano ba yung ibig sabihin ng grace? Yung hindi mo dinideserve pero deserve mo. Diba? Pero na tayo na you get what you deserve. Pero sa mga ganon. Pero ito, unmerited favor. Ito ang ibig sabihin ng grace. So, dalawa po yan. Grace of forgiveness, ito yung na-apply sa ating kasalanan, at saka grace ng power. Na-apply ito kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos. So, yan po yung mga verses na sinasabi na tayo ay maging matatag o tayo ay magpalakas. Ayan, ang sinasabi diyan sa verse na yan ay tayo ay magpakatatag, maging mature, at maging powerful katulad ni Kristo. Yung powerful na yan po, hindi po yan yung meron kang power, ha? Ang sinasabi diyan yung kaya mong daanan lahat ng klase ng pagsubok. Hindi ka matutumba. Hindi yung power na bubuhat ka ng kotse, lilipad ka, hindi po yan yung power na sinasabi dyan. Ito yung mapagdadaanan mo ang mga klase ng pagsubok. Ayan, lahat po tayo ay tinawag ng Diyos na maging malakas. Maging malakas o maging matibay ang ating spiritual na buhay. So lahat po tayo, wala po exemption. So paano magkaroon ng isang matibay na spiritual na buhay? Una, kailangan natin maging guro. Kasi dalawang klase po yan, elemento na yan. Ikaw yung naturuan, tapos ikaw din yung magtuturo. Yung pinasa sa'yo, naturo o nakaturuan,
natutuhan, ay ikaw din, ipapasa mo din sa iba. So itong ginagawa natin ngayon, naituro lang din sa akin yan. Yung nagturo sa akin, meron lang din nagturo sa kanya. So kapag tinrace natin yung pinakaugat niyan, ang ugat po niyan ay ang Panginoon. Wala pong iba. Hindi si Pastor ganito, hindi si Brother ganito. Ang pinakaugat po ng pinag-aaralan natin ay galing lahat po yan sa Panginoong Jesus. Na pinasa niya kay Pablo, na pinasa niya kay Timoteo, na pinasa ni Timoteo doon sa mga kapatiran sa Efeso, at nung nagkalat-kalat na sila, nakarating sa atin. Nakarating sa atin, naipasa na sa inyo. So, kinakailangan po para maging matibay, sabi ni Paul, kasi nangihina si Timothy. Para maging matibay ang iyong, yung spiritual life, kinakailangan mo ituloy yung ginagawa mo. Ano ba ginagawa niya? Nagtuturo siya. Yung katotohanan na kanya natanggap, ay ipapasa niya, aalagaan niya yun at ipapasa niya sa iba. Kaya ito po, nakarating po ito sa atin. At sa inyo, maaaring gawin, pwede nyo rin gawin ito. Kung na pag-aaralan natin, may mga kaibigan kayo, magulang kayo, may mga Christian nyo rin, gusto nyo, kumbaga, maging ma-share, maging malakas din ang kanilang buhay spiritual, pwede nyo rin sabihin ito. No? Pwede nyo rin ipasa. Ang mahalaga kasi, iniingatan natin yung katotohanan. Kasi nananalangin ng Panginoon Jesus bago siya ipauna. John 17:17. Sabi niya, Lord, sanctify them with your truth, for your word is true. So, i-sanctify mo sila sa iyong katotohanan dahil ang salita mo ay katotohanan. So, itong pinag-aaralan po natin, salita ng Diyos, o katotohanan, ipapasa natin. In short, kailangan po natin mag-disciple para sila, ipapasa din nila yung mga natututunan nila. At kapag ganun po yung nangyari na ipapasa nila yung pinag-aaralan nyo, nakakataba po ng puso. Gaya nga ng sinabanggit ko kanina, no? Di iba sa atin dito, di iba mga kapatiran, marunong na, sanay na mag-aral, magturo. Sabi ko nga sa Lord, kamati kay Ate Sina, sabi ko sa kanya kagabi, hindi sayang yung ginawa mong effort. Diba, naalala nyo, nag-Bible study tayo dito, isang buwan natin pinag-aaralan yung dispensation, isang buwan natin pinag-aaralan yung pag-divide ng truth. Nakita ko na po yung resulta kasi meron na po tayo, ilan? 8 na Bible studies. At yung ating mga tagapagturo, na-overwhelm na dahil dala-dalawa na yung hinahawakan nila. Kaya ngayon po, nais natin na gawin ito para mag-train tayo, para marami po tayo maturuan. Kasi mga kapatid, sa panahon na ito, marami na po mga tao na uhaw sa katotohanan. Marami na pong tao na sawa na sa mga paturuan na, alam yun ganon-ganon. Diba? Iba kasi pagka nalalaman mo yung katotohanan mas nauuhaw ka, mas nagugutom ka. Kaya, yan po. So una, para tayo magkaroon ng isang malakas na espiritu na buhay, kinakailangan natin maging guro. Pangalawa, kinakailangan natin maging sundalo. Kasi araw-araw po ng buhay natin, tayo po ay mga sundalo. Sabi po dyan, sa verse 3 and 4, makibahi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawan ni Kristo.
Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Salit, sinisikap niya mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinto. Wala po tayo, bilang Kristiyano, lagi po tayo nasa gera. Kaya yung mga nagsasabi po na pag tinanggap mo si Kristo, lahat ng mga problema mo sa buhay, lahat ng mga anxiety mo, lahat ng mga nararanasan mong hirap sa buhay, mawawala. Hindi po totoo yun. Kapag ikaw ay na kay Kristo, lagi kang nasa digmaan. Bakit? Kasi po, ang buhay ay isang war. Digmaan ang buhay. Araw-araw meron tayong challenges. Araw-araw ikaw ay tinutokso ng kaaway. Araw-araw meron kang mga nararanasan ng mga sitwasyon na hindi mo inaasahan. Kaya ang sabi nga sa ito, suffer hardship. Bakit ay sa sundalo? Ay sa sundalo, sigurado, masusugatan ka. Wala sundalo na hindi nasusugatan. Lahat ng sundalo, kapag ikaw ay sa army, nagpresinta ka, expect mo na masusugatan ka. O worse, mapuputulan ka ng bahagi ng katawan. Di ba pagka nasa gera ka, yung mga dinadala ng mga injure, nasabugan ng granada, may sharpnail, pumasok yung sharpnail dito, iba naman napuputulan ng paa, napuputulan ng kamay, so asahan mo na. Kasi, gera nga yan eh, masasaktan at masasaktan ka. So yun yung sinasabi ni Pablo kay Timothy. Natural lang yan, kapatid. Kasi, nasa gera tayo. Natural na masasaktan ka. Natural na manghihina ka. Ang sinasabi po dito na, di ba, yung mga general nasa likod. Sino ang nasa harapan lagi? Yung mga private. Yung private. Yan lagi ang nasa frontline, parang sa chess. Ano ba yung tawag doon sa unang layer ng chess? Pawn. Sila lagi yung unang sinasabak, di ba? Makita nyo, yung mga bishop, yung mga rook, king, queen, nandito sila sa uli. So tayo, lagi tayo nasa frontline. Walang general sa atin. Walang nasa likod. Bawat isa po sa atin, nasa harapan. Kaya, expect po natin na tayo ay masasaktan. Tayo ay magkakaroon ng discouragement. Tayo ay magkakaroon ng mga yung persecution. Tayo ay manghihina. Kasi lagi tayo nasa front line. So, ayan po yung sinasabi niya sa verse 3 and 4. Next, ituloy natin. Kasi po, kaya sinasabi na tayo rin ay isang sundalo. Ayan po yung pinadagdag ko ng gabi. In 2 Corinthians chapter 10. Diba, alam ko, binasa na natin po na ayan, kung mabuhay mo kami sa mundong ito, hindi na sa pakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata na aming pakikipaglaban ay hindi ang mundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang maling pangangatuwiran. Yan yung sinisira natin, yan yung ating spiritual warfare. Sinisira natin, binubuwag natin yung mga kaisipan ng tao. Diba? Kapag tayo nag-share, binubuwag natin yung kaisipan nila sa mga, ano ba Tagalog na superstition? Mga pamahiin. Diba? Kapag kami namatay, pumunta ka ng burol,
ikaw yung namatayan, nagpaalam na yung bisita mo, o sige yan, kasi bawal maghatid. Bawal maghatid sa labas. Ano pa? Bawal magbitbit ng pagkain galing sa patay. Ano? Bawal magbitbit ng pagkain na galing sa patay. Bawal daw magbitbit na, bawal take out. Oh, bawal ng Sharon, bawal mag-Sharon, kahit na napakaraming pagkain bawal ng Sharon. Para yung pinuntahan namin, kasi si Ate JP namatay yung Joy, ako namatay yung Joy ko. Last week, hindi, tama no, last Friday, nagpunta kami. Ba yung pagkain doon sa burol? Buffet! Buffet yung pagkain. Sabi ko nga sa kanila, pagka ako na bells, dito mo ako iburol. Kasi unlimited yung pagkain eh. Buffet. Kaya sabi ko nga, makaalis na kami kasi may mga grapes. Sabi ko, mag-uwi na tayo nito. Bawal nga daw mag-uwi ng pagkain pagka galing ka sa pagkain. Meron pa ako isang nalaman eh. Alam niyo yung salitang pagpag? Pagpag? Ano yun? Pag galing ka sa patay, nagpapagpag. Ibig sabihin nun, ano ibig sabihin nun? Para yung espiritu na hindi na makasunod sa bahay. Kasi bago umuwi ng bahay, nyari galing ka ng burol, bago ka umuwi ng bahay, kailangan meron ka muna ibang puntahan. Doon mo iwan yung mga espiritu na nandun sa burol. Tsaka ako yung galis ko. Espiritu nga, di mo nakikita eh. Kaya mo kasigurado na pag-uwi mo ng bahay, hindi mo kasama yun. Di ba? So yun po yung mga pinupunod natin, yung mga kaisipan ng tao. Meron mga iba. Ano-ano pinaniniwalaan. Di ba? Kaya maraming punto mga kapatid. Kaya yan ang challenge sa atin. Paano natin madadala yung mga yan sa tama? Parang graduation ni Kuya Kyle, no? Nandun sa, hindi ko kasi nakuna ng picture eh. Nakalagay ito sa napakalaki screen. At saka doon sa gilid. Sabi ko nga kala Tita Ten, tsaka kay Kuya Evan, ang ganda ng tema ng Ateneo, speak the truth. O, diba? Speak the truth. So, ito po rin yung tema ng church na ito. Speak the truth. Ibabahagi natin yung katotohanan. So, bilang sundalo, ito ang kailangan nating labanan. Yung mga maling kaisipan ng tao. Yung mga pinaniniwalaan nila na galing sa kanilang mga lolo-lola, yung mga kinalakihan nila, di ba? Meron tayo na sesyaran. Hindi na ako aalis dito. Dito na ako pinanganak. Dito na ako mamamatay. Oo, ganun, di ba? Sandado, sagrado, sementado. Na ganitong paniniwala. Yung po yung pinangailangan natin. So, una, tayo kailangan maging puro. Pangalawa, kailangan tayo maging sundalo. So, tayo ay handang makipaglaban at handang masaktan. Handa ba kayo masaktan? Hindi masaktan ng puso na binrape ng girlfriend o boyfriend, ha? Hindi ganun. Masaktan na manghina ka, diba? Kutsain ka, kung ano-ano sabihin sa'yo. Handa tayo sa ganyan. Pangatlo, pangatlo, sabi sa verse 5, hindi maaaring gantikalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. So sinasabi ni Pablo dyan, pangatlo, Timothy, kailangan mo maging atleta. Ano ba ang ginagawa ng isang atleta? Maraming verse sa Bible na sinabi yan. Ito kasi general. Atleta, ang lalaro. Sa Ephesians chapter 6, sinabi dyan na tayo ay
maging boksingero. Sinabi din sa 1 Corinthians chapter 9, mga boksingero at saka mga yung tumatakbo, at runners. Hindi ko rin kung makisulat ko dito yun. Runners. Tapos merong ang atleta, merong winner at saka may Loser. loser. May winner at saka may loser. Nakakita na ba kayo na naglalaro ng basketball? Dribble lang ng dribble. Walang ring. Nakita na ba kayo nun? O nakakita na ba kayo ng isang sports na walang winner? Meron? Ano? Soccer? May winner din yun, tsaka may loser. May nanalo, may natatalo. Ha? Para sa score. Tayo lang. Tayo. May? Tie? Eh pagka may tie, meron pa rin kick-off eh. May OT. May kick-off pa rin, may OT. O, may nanalo, may natatalo. So sinasabi ni Pablo kay Timothy, kailangan mo maging atleta kasi ikaw ay nakikipagkumpetensya. So nakikipagkumpetensya rin tayo. Para manalo dun sa corona, gantimpala. Kanina may binasa si Ate Malu, nasa English kasi noon. Pag ikaw ay, endure ka sa isang pagsubok, natatanggap mo ang gantimpala ng corona ng buhay. Crown of life. May apat na corona o 7 corona. So, isa yung crown of righteousness. Crown of life. Yan. Yan yung matatanggap natin kapag tayo ay umexit na dito sa mundo. Pag umarap na tayo sa Diyos, doon yung sasabihin ng Diyos, well done, good and faithful servant. Meron tayong gantimpala. Bawat isa sa atin may gantimpala. Kaya bawat isa sa atin, kinakailangan sanay. Kaya sinasabi ni Pablo, kasi Timoteo, kailangan mong maging isang atleta rin. Hindi lang ikaw tagapagturo, hindi lang isang sundalo, kundi ikaw ay isang maging atleta. Ano ba ginagawa? Ano bang ginagawa ng atleta? Nagiging disiplinado siya sa kanyang katawan. Kaya sila nananalo, hindi naman sa talent hindi sa galing. Kaya sila nananalo o may nananalo kundi sa effort. Nakita niyo yung laro ng San Miguel, tsaka ng Meralco, yung tuli. Ang lupit, si Pajardo, nag-3 points, tie, 78-78. Tapos yung pinasayasa lang yan, parang 3 seconds na lang yun. Nag-side court, throw in, pinasa kay Nusam, biglang tinira, pasok, 80-78, 1.3 seconds na lang. Diba? So, hindi yung galing, hindi talent, yung effort, o sino yung gustong manalo. Yun ang hinahalin tulad ni Pablo kay Timothy. Yung effort mo, yung disiplina mo. Yung disiplina mo sa atin, paano? Disiplina yung mood swings mo, disiplina mo, paano mo, disiplina mo sa, kung bibigay ka mo sa tukso o hindi, diba? So, kailangan tayo ay maging disiplinado. Katulad ni, kung alam niyo yung runner na si Bruce Jenner, 1970, nagpa-practice lang yun. Merong isang, ang tawag sa kanya, greatest athlete of all time. Yun yung GOAT, greatest athlete of all time. Noong una, bakit siya tinawag na greatest athlete? Kasi po, yung decathlon, alam mo yung sport na decathlon, 10 event po yan.
meron niya track and field, meron niya javelin throw, may shot put, may discus throw, meron pole vault, meron high jump, may long jump, marami yan, 10 po yan. Lahat po yun, ano siya yung nag-top. Tapos, world record holder siya na hanggang ngayon, hindi pa nabubura yun. Si Bruce Jenner ang tamang pangalan niya. Kaya lang, ang nangyari sa kanya noong 2015, Bruce Jenner siya, lalaki. Naging babae na siya. Kaya kung makita niyo sa internet, babae na siya, transgender na siya. Pero nung kapanahon na niya na bata-bata siya, 1970s, sa sports, yun nga, sa marathon, makikita nyo talaga, napakapayat niya, pero lahat yun, number 1 siya. Kaya ang tinawag siya greatest athlete of all time. Kasi nga yung 10 event na yun, lahat yun, siya yung number 1. Tapos, nag-ano pa siya sa Olympic, marami siya natanggap ng gold medal doon. So bakit? Paano siya naging ganon? Anong ginagawa niya training? Walang oras daw siya nagja-jogging, kumakain siya ng tamang pagkain, natutulog siya ng tama. So meron siyang disiplina. At saka yung effort nga na ginagawa niya. Alam niyo yung anime na One Punch Man? Alam niyo yun? Si Saitama. Kilala niyo yun? Saitama? Di ba wala namang power yun? Ano yung tinanong siya? Ano bang ginagawa mo? Bakit isang suntok lang sa kalaban, matatalo mo na? Araw-araw lang ginagawa ko. 100 push-up, 100 ikot doon sa, meron siya tinuro nagkar Di ba ganun yung ginagawa niya? Wala naman siyang power Kaya sabi nga, napanood namin yun, sabi ko namin na Kuya Red, gawin nyo nga yan, baka lumakas kayo. Araw-araw, 100 push-up, 100 ikot na takbo, tapos meron pang isa siya sinabi. So, disiplina, mga kapatid. Kaya sinasabi ni Pablo to kay Timothy, paano mo pagtatagumpayan ang panghihina mo, yung mga persecution na natatanggap mo, yung takot mo, paano mo yan mapagtatagumpayan? Kinakailangan mo maging atleta. Kailangan magdisiplina ka. Na hindi ka madala dyan. Yung effort na kinakailangan mong marating yung finish line, yun ang pagsikapan mo. So sa atin, gano'n lahat tayo ay maglalaro lahat. Meron tayong finish line na parating. At pag narating natin yung finish line, isusuot sa iyo ng Diyos yung corona. At yung corona yun, ilalakad natin. Diba may katanong? Sa sinabi rin sa Revelation na yung mga corona natin, ilalakad natin sa Diyos, sa harapan niya. So, kinakailangan tayo ay magkaroon ng sakripisyo, ng training, at saka ng disiplina. Wala disiplina sa buhay, disiplina. Kung di ka makatulog ng maaga, disiplinahin mo sa sarili mo na matulog ka ng maaga. Kung hindi ka makapigil sa pagkain, disiplinahin mo sa sarili mo na kumain ng tama. Hindi mo kayang maglaro ng, laro ka ng laro, disiplinahin mo yung sarili mo na kailangan 2 hours lang ako. Kahit anong mangyari, 2 hours lang. Pag lumagpasan ng 2 hours, babasagin ko itong cellphone ko. Diba? Basagin yung cellphone. So, yun ang sinasabi ng Diyos sa akin, tayo ay magkaroon ng disiplina. So, una, tayo maging guro, ipasa natin yung katotohanan, mag-disciple tayo. Pangalawa, tayo ay maging sundalo dahil tayo ay nasa gera, handa ka dapat masugatan. Kaya sundalo, meron panalo, di ba? So, yun ang natin. Ay manalo lagi sa digmaan. Pangatlo,
ating sarili. Madisiplina yung ugali, madisiplina yung mga bisyo natin, madisiplina yung mga pinagkakaabalahan natin na wala namang katuturan, hindi naman tayo na benepisyo. Diba? Ito, ang malakas na pananampalataya ay dapat na isang tunay na ipinanganak na Kristiyano. Ang malakas o matibay na mananampalataya ay dapat na nagsasanay sa mga bagay ng pagtanggi sa sarili. Ibinigay ang kanyang sarili ng buong panahon na espiritual na pagsasanay. Dapat tayo ay maging disiplinado. Pamuli, tapos na tayo. Sabi sa verse 6, sabi, Ang magsasawang nagtatrabaho mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. o magsasaka. So pangatlo, sabi ni Pablo, Timothy, kailangan mo rin magsasaka. Maging isang magsasaka. Bakit? Kasi, ang magsasaka ay hard working. Ano ba yung Tagalog ng hard working? Nagsisikap. Kailangan pagsikapan mo yung mga ginagawa mo dyan. Yung pagtuturo mo dyan. Kailangan pagsikapan mo. Kasi, balang araw, pag umani ka na, ikaw ang mauuna na umani. Ikaw ang unang kakain. Totoo naman, di ba? Pag ikaw ang nagtatanim sa bukid, tapos nabuo na yan, sino ba unang kakain yan? Yung kapitbahay mo o ikaw? Pag nagtanim ka ng mais, tumubo na yung mais, inanin mo na. Bibigyan mo ba yung agad sa kapitbahay? Ha? Bibigyan niyo ba? Ano gagawin niyo? Iluluto? Ha? Sino unang kakain? Kapitbahay niyo o ikaw? Kapitbahay? Magnanakaw. Wala naman dito yun eh. Kasi nasabi niya, pag ikaw ay magsasaka, nagsikap ka, aba natural na sabi dapat, siya unang makinabang ng bunga. O, sino unang may kinabang? Yung kapitbahay mo, yung magnanakaw, o yung ikaw? Sabihin niyo, yung ibon. Kaya nga may scarecrow, di ba? Ano ba yung history ng scarecrow? Ang meron yan? Parang panakot sa mga ibon kasi palay. So, bigyan pa ba ng magsasaka? Ikaw ang nagtutlong. Ano yan? Ikaw ang nagbubungkal. Ikaw ang nagtatanim. Lahat ikaw. Di ba? Lahat ikaw. Kaya nga sabi dyan, ang isang magsasaka ay sanay sa yung magsikap. Kasi lahat siya gumagawa eh. Wala sa ibang aasahan. Siya maglalagay ng ano yun, yung parang hindi mag-peste. Yung mga gamot, vitamins, lahat siya gumagawa. Wala akong ibang pwede gumawa nun. Kaya isang Kristiyano, kinakailangan ay tayo ay nagsisikap. Saan? Nagsisikap sa ating mga Bible studies. Lalo na kung ikaw yung nagtuturo. Pagsikapan po natin. Itong gawain ng Diyos dito, pagsikapan po natin na hindi lang tayo ang nandito. Malapit na po tayo ng anniversary. Sa August,
isang taon na tayo. So, yung gawain ng Diyos dito, nagsimula lang sa ilan? 15. Ilan na tayo ngayon dito? May, ano na? May 50 na ba tayo kung ito-total lahat? O diba? For 1 year. So, pagdating ng 2 years, pagsikapan natin na madoble yun. Yung 50 na yun. Kasi po, pag dumating na yung anihan, tayo ang unang aani. Diba? Tayo ang unang kakain ng masarap na prutas. Eh pag ikaw ay nagtatanim, ikaw ay isang magsasaka, wala kang kalaban. Wala kang competitor. Walang competition. Basta gawa ka lang ng gawa. So, para malaman natin kung ako ba isang Kristiyano, tanong natin sa sarili natin. Una, ako ba ay matibay na Kristiyano? Hindi ko lang kung may isulat dito. Ayan. Tanong mo sa mga ito sa sarili mo. Tanong mo sa sarili mo. Ako ba ay isang matibay na Kristiyano? Kung oo ang sagot mo, ako ba ay nagbabahagi ng at nagtuturo ng katotohanan? Ako ba ay isang tunay na babasa? Sundalo. Handa makipaglaban. Handa makipaglaban at pagikuran ang aking commander-in-chief. Ayun, sino ba commander-in-chief natin? Panginoon. Ako ba ay isang atleta na disiplinado upang manalo sa espiritual na karera at sundin ang salita ng Diyos? Ako ba ay isang atleta na disiplinado? Ano pa yung tanong mo sa sarili mo? Ako ba ay isang magsasaka at masipag na naglilingkod kay Jesus? Yan. Ito mahalaga to. Tanongin mo na sa sarili mo to. Ako ba ay isang matibay na Kristiyano? Pagkasagot mo ay oo, yan, tanong mo to, 4 na to. Pagkasagot mo ay hindi, ano? Pagkasagot mo ay hindi, ako ba isang matibay na Kristiyano? Hindi. Ipupugutan kita ng ulo. Joke lang. Pag ang sagot mo dito ay hindi, anong gagawin mo? No? Para ikaw ay maging isang matibay na Kristiyano. So kung ang sagot mo dito ay hindi, ito naman to. Bagsak ka. Diba? So ano gagawin mo para ikaw ay maging isang matibay na Kristiyano? Gagawin mo ito. Pero kung ang sagot mo naman, ako ba isang matibay na Kristiyano? Ang sagot mo ay oo. Tanong mo, ito ba ginagawa mo? Ito. Pero kung isa dyan sa 4 hindi mo ginagawa, kailangan gawin mo. Pero kung ginagawa mo naman lahat yung 4 na yan, ipagpatuloy mo gawin. Amen? So lahat po yan, meron niyang reward. Meron niyang gantimpala. Kaya, in summary, ayan. We are, pabasa na lang. We are teachers. Our job is to pass the truth. We are soldiers. Recognize we are always at war. We will not be suppressed when we suffer. Ayun. We are athletes. It's going to take hard work, self-denial, great effort for a long time, and a will to win and gain reward. We are farmers. We must work hard. Ayan. Kunin niyo ng picture. Kasi, napakahalaga po yan. Kapag yan po ay meron tayong ganyang klase ng points sa buhay natin, tayo po ay masasabi natin na tayo ay isang matibay na Kristiyano. Kaya yung mga bagay na yan ay lagi natin tandaan. Tayo ay tagapagturo
Para magkaroon tayo ng malakas na, matibay na espiritu ng buhay, kinakailangan natin maging isang tagapagturo, ipasa natin ang katotohanan. Tayo ay tayo isang sundalo, na lagi tayo nasa gera at handa tayo masugatan. Tayo ay isang atleta na kinakailangan natin ng disiplina, effort, para tayo ay manalo at maging natin yung reward. Tayo ay isang farmer, magsasaka, tayo ay magsikap. Tayo ay magsikap sa gawain ng Panginoon. So, yan po yung ating serye para tayo ay magkaroon ng isang espiritu na buhay. Ayaw, matandaan po natin yan. Dahil mahalaga po yan sa buhay natin para hindi tayo madaig ng anumang mga pagsubok. Hindi tayo madaig ng anumang mga tukso. Amen? Yan tayo po yung tumayo.